So ito yung kwento mga ka-surprise. May nakita ako dito sa SM. Hindi ko na sasabihin kung anong branch. Sabi kasi nung sa kongregasyon namin, hindi ko na rin sasabihin kung sa kongregasyon, magpagupit na daw ako kasi para bang hindi na kristyanong buhok ito mga ka-surprise. So, kailangan ko na ng kristyanong buhok. And then tinanong ko yung parang pastor namin, sabi sa akin, ano daw, basta gupit gwapo. O ngayon may nakita ko nga dito, pero feeling ko gupit gwapo yun. And then tinanong ko po ito si kuyang stylist. Sabi niya, hindi daw para kami parehas ng tubo nun, pero para bang kaya naman daw. So susubukan natin mga ka-surprise kung kekembot ng ganun yung buhok ko. Ayan. Good luck sa atin mga ka-surprise. Mag-vlog po kayo. Nagre-record ako yan. Yan, sabi mo kuya sa'yo, mauuhaw ako eh. Ngayon pa lang nauuhaw na ako. Una, nag-uusap kami ni kuya kung pwede ko bang ilagay ito dito somewhere. Kasi sabi niya doon daw sa anay kung nauuhaw ako, good luck naman, di ba? Ayan. So, ang chika sa akin ni kuya, mga surprise, yung pinakita ko sa kanya sample, nagpa-fly away daw. So, alam ko sa pamilya namin, nagpa-fly away yung buhok, kaya parang feeling ko, medyo pag tumagal-tagal, di ba tumutubo naman ang buhok? So, parang feeling ko mag-fly away din siya eventually. Bye-bye lang yun. Hindi naman talaga, hindi ko naman din gusto yung long hair eh. Kasi parang feeling ko yung mapapanot na ako soon. So sabi ko, naku, anuhin ko na nga, enjoyin ko na nga yung long hair na yan. Eh parang, ayun nga, pag nakaka-apekto na sa kristyanong pamumuhay natin, kailangan natin baguhin. Otherwise, itatakwil po yan. Joke lang. Nakita ko kuya yung ano, nung ginaganon-ganon ng lalaki yung buhok niya, yan, ganyan nga kuya yung ano, medyo parang ano siya, yung tawag dyan, undercut. Hindi ba kuya gupit tukmul yun? Baka sabihin sa akin, sabi ko, ay nun, ano, gupit gwapo, hindi gupit tukmul. Eh well, anyway, isang ba nakasulat kung ano yung gupit tukmul, di ba? Nakasulat ba yun? Hindi mo tinanong yung gupit niya, sir? Ano ba? Nung lalaki, Oo. yung sa bigutan, hindi, nakakahiya, baka sabihin, di gaya-gaya pa ako. Kaya binidyohan ko na lang, mga ka-surprise, binidyo ko siya ng bonggang-bongga, tapos pinakita ko kay kuya. Pero yun nga sabi niya kuya, ay sir, fly away po yan, din. So hindi niya naramdaman na fly away yung buhok ko. Or baka hindi nga fly away yung buhok ko. Pero nasa pamilya po namin yun. Kasi po mga ka-surprise, yung nanay ko, fly away yung buhok. Kuya, nanalihan ka na ba? Kumain naman ako. Anong oras na? Alas 10 na? Hindi ako taga dito sa Bikutan, kuya, taga Fairview ako. Tapos natikman ko itong ano dito, yung mga kalenderya dito. Mura lang dyan, sir. Mura ba? 60 pesos for lechong kawali. Natikman mo na yung lechong kawali dito sa mga kalenderya dyan, kuya. Hindi, dito lang kumakain. Isa lang kinakain na. Hindi ako kanay-kain sa kahit saan. Masarap, saan yan, kuya? Dito sa side na to. Ay, may pangalan ba yan? Pupunta ko yan. Wala naman. Eh, I mean, paano ko pupunta kung walang pangalan? Hindi, may pangalan. May pangalan yan, kuya, hindi mo lang binasa. Anong Kasi ito? bago lang kasi yan. Ah, bago lang. May pangalan yun for sure, hindi na binasa ni Kuya para may pero titignan natin mamaya kung meron yan. Ano kayo kinakain mo dun?
isda. Fish? Isda, tsaka... Ay, ano yung kuya? Kilawin ba yan? Ako, pangpulutan yung kuya. Ano, parang gusto ko tuloy magkilawin na yun. May nakita ko dito mga surprise. Kuya, may nakita ko dyan. Oh. Kilawin. Ribonets yung pangalan nung ano eh. Nung kalenderya. Kung nagbabasa ka lang, mababasa mo yun. So ayun nga, may nakita akong ano, kilawin mga surprise. Pupunta ako mamaya, susubukan natin yun. Ira-record ko para sabihin ko kung masarap o para hindi masarap. Pero titignan ko rin yung sinasabi ni Kuya doon na walang pangalan. Ito kasi mas masarap yung... Mas masarap eh, hindi mo pa nga natitikman yun doon. Dito. Okay, sabi mo eh. Wala na lang ako sinabi. Wala na ako sinabi, kundi isasabotahin ni Kuya yung buhok natin. Kaya ako nang ganun. Anyway, tutubo naman niya. Kung isabotahin man niya yan, tutubo naman niya. Pero yun nga kuya, nag-goodbye ano na ako, long hair. Medyo masakit din sa akin kuya kasi nga parang feeling ko mapapanot na ako soon. So sabi ko, enjoy ko na nga yung long hair pero ayaw na talaga nung dun sa kongregasyon namin nung mahabang buhok. Baka sabihin, gayahin ako ng mga bata. Bagsak naman yung buhok ko. Ano yung kuya? Okay naman yung buhok ko. Bagsak. Pero ano kuya, kumbaga ano na, kahit ako mismo, kuya mismo nahihirapan na Mag-style. sa ano kasi kuya namin, yung kongregasyon namin, nagbabahay-bahay sila na sila ng salita ng Diyos. So minsan, pumunta rin sila sa bahay, hindi ako makalabas kasi yung buhok ko hindi ayos. So sabi ko, naku, nakaka-apekto na talaga to sa ano. Yung, kung bakit nagtago ako kuya dun sa ano, kasi nga magulo yung buhok ko. Anong kulay ito? Ash? Hindi kuya sa kulay. Doon lang tayo kuya sa ano, sa itsura na ang hirap ng ayusin. So hindi ako nagpakita doon sa ano namin, doon sa nagpunta doon sa bahay namin kasi nga dahil sa buko. So sabi ko na ako talagang nakaka-apekto na to kaya ano ko na to, ayusin ko na to. Tapos nung kinausap ko nga yung ano namin, sabi sa akin, ayaw niya naman siguro makialam kasi baka sabihin eh, ano, ang sinabi niya lang sa akin, basta gupit gwapo. Kung ngayon iniisip ko kuya, ano ba yung gupit gwapo? Hindi ko maisip. So nung nakita ko yung dito lalaki sa ano, una yung naisip ko, gupit tok multo, sabi kong gano'n. Pero nung pinag-isip-isipan ko na parehas kami ng buhok, sabi ko, naku, baka pwede na yun sa akin. So ayun, binidyohan ko siya and then, ayan, magpapagupit tayo ng gano'n mga ka-surprise. Titignan natin. Dinner ka ng mga followers na magupit ka. Kaya ako yung magsabi sa'yo ng followers, baka mamaya malaman mo yung followers ko. Sabi mo, sir, ang dami mo na palang followers, baka naman. Pero kuya, promise, pag nag 2 million views tayo, babalikan kita. Mamaya malaman ni kuya, 31 million followers na pala ako. 31? Grabe. Grabe siya sa 31. Kuya, ikaw ha. Mukhang sanay na sanay ka ha. Feeling ko hindi na virgin to eh kuya. Ba't nagarating tayo doon? Sa virgin? Kasi kuya, kasi yung nagsasabi ng mga grabe siya, hindi na virgin yan. Kasi ako hindi ako nagsasabi ng ganun eh. Pero alam ko yung mga nagsasabi ng ganun, yung mga hindi na virgin. But anyways, yun na talaga yung feeling ko kay Kuya. Nakarami na. Nakailang minutes na ba tayo mga surprise? Hanggang 20 minutes lang tayo. Tingnan ko nga, ay mamaya na. Feeling ko mga nasa 15 minutes pa lang tayo. Hindi naka-record. Oh fuck! Joke lang. Anyway, tamang hinala na ako kasi si Kuya eh. Kaya 9 minutes pa lang tayo mga ka-surprise. So pwede pa. Yan. So nasa na ba tayo? Niligaw ako. Nandun tayo sa Virgin. Una natin i-push kay Kuya yung Virgin na yan. Baka kung saan tayo mapunta. At tawag doon ligaw biro. Masama yan mga ka-surprise. Lalo na kung ayaw mo na magpaligaw.
Huwag ka naman paligaw biro eh. Ayaw mo naman paligaw eh. Magliligaw biro ka pa. Kinakabahan talaga ako. Ayaw ko magmukhang tukmal mga ka-surprise. Well, ganito po yung attitude natin dito kasi wala namang ibang tao. So okay lang. Nasolo, no? Nasolo natin. Pero kanina mukhang medyo may edad na yung isang customer. So kailangan discreet lang tayo doon. Alam naman natin yung mga may edad na, napaka-sensitive niyan. Pag tayo nagsabi ng virgin, baka may sabihin, malaswa ka. Ganyan. Kasi ako mismo ganun eh. Pag nakarinig ako ng mga ganun, na hindi ko kilala, tapos sinasabihan ako ng mga virgin. Sabihin ko, grabe siya. Pero si Kuya yung nag-umpisa ng grabe siya, hindi ako talaga promise. Grabe siya. Parang feeling ko naririnig mo lang yun sa mga place na ano, yung grabe siya. Yung siguro yung mga place na yun. Kasi mga kayong dalawa lang, tapos sabi mo dyan yung grabe siya. Nakakadiri. Anyway, sa social media sinasabi ko yun, grabe siya. Pero sa yung personal, sasabihan mo ng ganun, grabe siya. Ano ko baka ikaw yung grabe kasi ikaw yung nagsabi sa akin. Isipin mo, makarinig ka sa matanda ng gano'n. Grabe siya. Parang lolo, ang tanda mo na, grabe ka pa siya, grabe ka siya ka pa. Di ba dapat yung mga bata lang yung nagagrabihan pa? So yung parang feeling ko nagmamabata to si Kuya. Kaya huwag ka nang umarte sa akin, alam ko hindi ka. Kaya artehan mo ko dito, tatagal pa tayo. Ipopost ko pala to mga surprise. Well, I have a confession to make. Nakainom na ako kaya sabi ko sa inyo, okay lang uminom, wag lang kayong maglalasing. Kaya taga-Bigutan ka? Tayo San Valley po. Saan po? San Valley? San Valley. Paranaque? Opo. Kuya ako hindi ako taga dito kaya lakas sa loob ko. Pero hindi kahit sa amin talaga makulit ako. Layo naman ang puntahan. Ano ako kuya? Fairview, Quezon City. May inaayos akong condominium dito kuya sa May Spring. Opo. Muslim GC? Oo kuya, ayun, kailangan ko na magpagupit kasi parang mapupunta ako sa ano, what do you call this? Restaurant business, ganon. So, para bang di yata okay yung mga mahabang buhok doon. And at the same time, yun sa kongregasyon namin, bawal talaga yung mahabang buhok. Di na ako makapagsimba doon kasi nga otherwise, pag-uusapan na ako doon, ano ba yan? Ba't pupunta-punta pa yan dito eh? Wala namang, feeling ko may ganon, wag naman sana, pero kuya, ano kuya yung ano mo? Kung medyo personal kuya yung tanong ko, okay lang? Kristiyano kayo kuya? Ano pong, Catholic? Alright. Ayan, 14 minutes. Ipupush natin ito ng 20 minutes mga ka-surprise. Para talagang pak na pak tayo. Kung makikita nyo, magmumukha akong tukmol. Hindi ko sisisihin si Kuya kasi may pinakita ko sa kanyang may pinakita ko sa kanyang picture eh. Tapos sinabi naman niya, hindi naman flyaway yung buhok natin. So kung hindi man natin ma-achieve yun, okay lang. Pero aabangan ko si Kuya mamaya paglabas niya dito. Kuya.
Parang feeling ko soon, kuya, dadami na yung customer mo dito. Bakit po? Wala namang ibang barbershop dito na malapit eh. Ngayon yun lang po na time na wala masyadong ano. Kahit bench fit salon, wala yata dito sa SM Libutan eh. Meron po. Bench? Meron. Ha? Ay, mahal yung bench. Kung baga yung mga barbershop na pangmasa. Dito po yung tagbo nila. Oo, so ang daming condominium dito mga surprise. So parang feeling ko soon, parang si kuya lang yata yung barbershop dito sa area. Kasi mga surprise, let's say yung Pure Gold, ganun. Ang layo, ano ka pa daw, 2 sakay bago ka makapunta ng Pure Gold. So ang choice mo lang po dito, SM. Wala pong Robinsons, wala pong Pure Gold, wala pong Landers, SM lang po. So, ayun mga surprise. Plano ko na magbenta ng ano dito eh. Ano ang plano? Plano ko magbenta ng kamatis. Kasi bago ka makabili ng kamatis dito mga surprise, pipila ka pa doon sa SM Supermarket. Eh, ang haba-haba ng pila doon. So sabi ko, tatayo na nga lang ako dito sa labas. Sabi ko, magbenta ko ng kamatis. Kuya, meron bang tawag doon sa pinakita ko sa yung buhok? Parang may pagka-Korean style. Hindi ba parang ano, okay. Wala. Wala kasi kami sample nun. Iba din kasi. Depende kasi yan sa choice ng customer. Oo. Papagupit niya. Ang pinaka-iniisip ko dati, mga surprise is yung layered. Pero feeling ko hindi layered yung kasi parang nakita nyo maiksi yung sa pinaka-dulo niya. Hindi na po ako pwede sa long back. Kasi parang ganoon din po yung magiging itsura natin pag nag-long back pa tayo. So talagang itinodo na natin mga surprise. Di ba yung mga long back nung araw, yung mga tipong sumasapa kay Fernando Po Jr.? Oo. So wala na po yatang ganon. Mayroon na ngayon binalik. Iba na yung tawag. Anong tawag kuya? 7-7? Hindi, molet. Molet? Oo. Ano yan? Pilipino ba yung kuya? Parang mga long ba? Molet? O sige, i-google ko nga yan. Ngayon ko lang nabigyan ha. Alam mo yung gupit natin yung ganyan, palila bago nagpakalbo siya. Autistic naman yung kuya si Daniel pa. Naku, baka hindi naman ako bayad mga surprise. Okay lang kahit ano, baka sabihin na nagsabi ako ng something ano. Medyo ano kasi si YouTube sa mga kalokohan eh. Medyo parang strict na. So, huwag tayo magsasabi ng autistic si D. Padilla. Ano ba yung mullet na yan? Kaya ako nang ganun. Pero parang feeling ko magaling pumili ng hairstyle yun kasi nga alam niya mukha siyang autistic. So doon na lang siya bumabawi sa buhok. So parang feeling ko maganda yung ibinuhos niya na lahat mga surprise sa buhok niya. Si Daniel P. Yan. Feeling ko mag-end up itong recording natin sa politics. Doon na talaga ako hindi naman ako monetize mga ka-surprise, pero doon ako talaga ma-vlog pag nagsabi pa ako ng mga gano'n. Yung tipong Sarah D, gano'n. Ayun nga may kumakalat na video ni Sarah D, hindi lang daw siya lasing. Mukha daw siyang high. Ano ba yung high na yan? Ano kayo natira niya sa high na yan? Nakatira ng tambucho ng ano yan. Itsura pa naman ng Sarah D na yan. Pero baka may taga Davao dito. Kaya taga Davao ka ba? Yung hilansya ng korte ng mukha mo, mukhang taga Davao eh. Hindi. Ano ako ya? Bicol. Bicolano. Ay naku no. Sarap yan. Masarap magluto, I mean. May natikman na ba akong Bicolano? I mean, Bicol food. Parang mayroon na. Sarap nung Bicol Express. Ayan. Di ba mapapagrabe siya? Tapos yung laing. Laing? Ay, meron. Meron naman. Laing ba binigay niya sa akin? Laing sa kamyas yata yun. Di ba mapapagrabe siya?
Natutuwa ako, parang feeling ko talaga alam ni Kuya yung gupit na yun, yung pinakita ko sa kanya sample kasi hindi naman halatang undercut yun, pero in-undercut agad ni Kuya. So parang feeling ko alam niya yun. Ayaw niya lang sa akin ibunyag na, sir, yung po yung mga karaniwang pinapagupit ng mga customer namin, tukmol. So ikaw tukmol ka na rin pagkatapos dito. Anyway, yun nga, tutubo naman yan. So, I don't care kahit magmukha akong tukmol. 1 month lang, hindi na ako mo. Naka 20 minutes na tayo mga ka-surprise. Puputulin ko na po yung video kasi meron na po kaming pag-uusapan ni Kuya Rated PG tungkol dun sa grabe siya. And hindi po pwedeng masama yun. Ayan, naka 21 minutes na tayo. Hindi ko na papahabayin yung video mga ka-surprise. Puputulin ko na po.